Good morning, Bayungbong, Nueva Vizcaya. Alas 6 ng umaga nang tayo dumating dito sa bayan ng Bayungbong, Nueva Vizcaya. Huwebes Santo at ito ang ating bisita Iglesia 2026. Ito yung simbahan dito sa Bayungbong, Nueva Vizcaya. Ito yung paligid. Lawak din yung paligid niya. Dito tayo ngayon sa Saint Dominic Cathedral. Ngayon ay Holy Week, nakapag bisita iglesia. Ito yung unang-una nating simbahan. So yun, ito yung kanyang harapan. Doon parang may old house dyan. Sa side, hindi natin alam kung ano yun. Tingnan natin dito sa ito yung kanyang Ayan yung kanyang marker. I-post nyo na lang yung video kung gusto nyong basahin ng buo. Pasok tayo dito sa loob ng simbahan. Kunan natin ang picture. Ito yung loob ng simbahan. Dito yung gilid. Doon yung CR. Doon banda sa may bata doon. Kasi ang problema pagka tour ay yung CR, kaya tinuturo. Ito yung kanyang paligid dito sa harapan. So ito may dyan, mga nakalagay na estatwa, mga heroes. Doon. Yan, may old house dito sa gilid. Hindi natin alam kung ano yung old house natin. Yan lang yung simbahan. Ito din, may estatwa si Jose Rizal dito sa harapan itong simbahan. Ayan, Bayungbong, Nueva Vizcaya. Ito yung harapan ng simbahan dito sa bayan ng Bayungbong. Ayan. Ayan, Bayungbong. Ano pala to? Town hall ng Bayungbong, itong harapan ng simbahan. Yan. Ito yung simbahan, tapos ito na yung town hall. Ayan. Kaya pala may mga vehicle dyan na ambulance, ganyan. Ito yung first time na makarating tayo dito sa Nueva Vizcaya. At ito nga yung unang bayan na narating natin dito, ang bayan ng Bayungbong. Habang kami lilipat naman sa ibang bayan ay nakakamangha ang tanawin ng mga balabundukin at mga kapatagan dito.
At ito nga ang dugo ko. Ito yung pangalawang simbahan na pinuntahan namin sa aming pagbisita iglesia dito sa Nueva Vizcaya. Dito ito sa bayan ng Bambang. Ang pangalan ng simbahan ay Saint Catherine of Siena Parish Church. Kasalukuyan nga palang may pabasa nung dumating kami dito sa simbahan. Pagkagaling sa Bangbang ay lumipat naman kami dito sa bayan ng Aritao, Nueva Vizcaya pa rin. At ito yung simbahan ng Saint Joseph, the husband of Mary Parish Church. Ito yung kanyang harapan. At dumating nga pala kami dito ay patatapos lang ng misa kaya medyo marami pang tao kaming nadatnan dito. Huwebes Santo nang kami nagbisita iglesia kaya iba-ibang ganap yung nadadatnan namin sa bawat simbahan. Ang sistema nga pala ng aming pagbisita iglesia ay inuna muna doon sa pinakadulo, yung pinakamalayo, which is doon nga sa may Bayumbong. And then, saka kami pabalik. Ngayon, pagkapabalik, dumaan na kami sa Bambang, tapos sa Aritaw, at ito nga yung pang-apat namin dito sa may Santa Fe. Dito sa Santa Fe ay kilala ito na masigsag na kalsada. Para bang yun sa kanta lang. Long and winding road. Literal na long and winding road talaga dito. At akalain mo ba namang dito sa long and winding road na to ay merong simbahan? Kaya ito yung pang-apat namin na pinuntahan sa aming pagbibisita iglesia. Kung napapansin ninyo, nakikita natin ay mga balabundukin. Tapos may mga pabangin, ganun. Tapos pakurba nga na kalsada. So, hindi ko akalain na mayroon palang simbahan dito. Sa mga nagbebiyahe dyan, yun, baka hindi nyo pa alam ito. Pwede kayong dumaan dito sa simbahan na ito. Side trip, ganun. So ito na, madadaanan lang ito sa highway nga nitong Santa Fe. Ito yung Our Mother of Perpetual Help Parish. Hindi kayo maliligaw dahil yan may nakasulat sa gate nila yung pangalan ng simbahan. At malapit lang siya sa highway. Yun nga lang, magugulat ka dahil lang ang daan ay pababa. At mapapansin nyo, dalawa yung kalsada niya. Pag papunta kayo sa simbahan, dito kayo sa may kanan dadaan. Kasi kung dito kayo sa kaliwa dadaan, masyado siyang matarik at saka papaliko. Kaya ang ginawa nung driver namin ay umatras, tapos dito sa kanan siya dumaan. Ganon din ang ginawa nung papalik, dito pa rin sa kanan dumaan. So ito yung simbahan dito na Our Lady of Perpetual Help Parish. Dito sa gitna ng mga kabundukan. Kita ko, ayan, makita nyo sa side, ayan, mataas yung kalsada. Diyan kami galing. Tapos yung pababa nga dito. Tapos dito sa gilid ay nandito yung mga sa Station of the Cross. Nakapalibot dito. So, lakarin natin, ikutin natin hanggang doon sa likod. Ang Station of the Cross nila dito, ayan, mga estatwa na siya talaga. Hindi yung picture-picture lang. Ayan. Mga ganyan ang Station of the Cross nila dito. Maganda kasi nababagay dito sa lugar na napakalawak at bulubundukin. Kaya magandang dayuhin. Lalo na pag ganito na mahal na araw o Semana Santa. Meron din Mama Mary dito na estatwa. Ayan, no. Then eto nga, merong kalsada na diretso pa doon. Ayan. Tuloy-tuloy yung Station of the Cross hanggang doon. At dyan yung sabi ni Father na pwedeng dumiretso yung sasakyan kung gusto makita yung estatwa na malaki ng Divine Mercy. So ito nga yung view ng simbahan dito sa bandang likod.
May mga halaman at mga bulaklak. Tapos sa gilid niya, merong estatwa ng Mama Mary. Tapos may mga upuan. So ito yung loob ng simbahan. Bali, dalawa pala ang pinto niya. Kaya nalito tuloy ako kung saan yung talagang pinakaharapan. So, either siguro dyan sa dalawa kung saan ka papasok dyan o saan ka mas malapit manggaling. Tahimik dito. At nadatnan nga pala namin ay itong mga bata na nagre-rehearsal sila. Bago nga pala kami umalis ay nilapitan pa kami nung pare dito at pinaliwanag niya yung lugar, gaano kalawak ito. Tapos yun nga, pwede daw kaming dumiretso doon sa may bandang likod para makita yung malaking estatwa ng Divine Mercy. Hindi nga lang kami tumuloy kasi gahol na rin sa oras dahil marami pa kami pupuntahan na simbahan. Ang bait nga ni Father, nag-alok pa na magkape. After ng 4 na simbahan na pinuntahan namin sa Nueva Vizcaya at yung natitirang 3 sa 7 simbahan ay dito sa Nueva Ecija na. At ito nga yung pang-5 na pinuntahan namin simbahan dito sa Nueva Ecija na ay ang Saint Joseph the Worker Cathedral, Paris. Dito ito sa bayan ng San Jose, Nueva Ecija. Kasalukuyang may pabasa nung dumating kami. Pagkatapos namin dito sa simbahan ay dito na rin kami na nanghalian sa labas. At ako naman pagkatapos kumain ay nag-picture-picture muna. O, di ba? Ito naman sa simbahan ng Lucab, Nueva Ecija. Ito ang Our Lady of the Holy Rosary Parish Church. Ito yung kanyang paligid, maaliwalas at maganda ang ambience. Maganda itong simbahan although hindi pa siya gaanong tapos. Di natin alam kung ito ay nire-renovate o Ganda yung mga bagong tayo. Ito ang kagandahan pagka nagbibisita iglesia. Ma-appreciate mo yung mga iba-ibang itsura ng simbahan. Katulad nito, yung mga bell nakakabit sa kahoy, ganon. Tapos yung mga ganyan na structure, malalaki, maganda, yung altar, yung basta yung ganun yung yari ng simbahan. Nakaka-amaze tingnan. Kahit mapalaki man na simbahan yan o mapaliit, iba-iba ng itsura. Kumbaga sa tao, iba-iba ang mukha. Pati yung paligid, iba-iba rin ang makikita. Isa ito sa mga gusto ko pagka nagbibisita iglesia. Lalo na pagka sa mga malalayong lugar na katulad nito. Iba-ibang bayan, ganon. Bali ito yung pang-anim na simbahan na pinuntahan Ang laki namin. ng pakwan. Paglipat namin sa susunod na at huling simbahan ay nadaanan namin itong sa gilid ng kalsada. Nag-stop over muna kami upang tumingin-tingin ng mga paninda. Magbebenta na tayo niyan pag binili. Talong. Lumang gapan. Tayo dumaan. Mga sinaunang Parang mga sinauna yung mga bahay. Mas yung ilaw. Ito yung ilaw na nakita ko sa Jones Bridge, ganyan. Parang sa Castilla. Tapos yung nila, yung kalsada. Ang ganda naman dito. Oh. Ang ganda dito, sinaunang panahon ng mga bahay. City of Gapan. Ganda. Tagpuan sa Lumang Gapan. So ito ang madadaanan bago pumasok doon sa pinakasimbahan. At ang ganda, parang vegan ba yung sa may Crisologo. Kulang na nga lang ay kalesa. Ito ang Minor Basilica and National Shrine of La Virgen Divina Pastora. Dito sa Gapan City, Nueva Ecija.
Ito yung huli at last na simbahan sa aming pagbisita iglesia. Bali pang 7 simbahan. Kasalukuyang may mass nung dumating kami kaya maraming tao. At dito na yung end ng ating bisita iglesia. Maraming salamat sa pagsama. God bless.